Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. May mga bagay o desisyon tayo na ginagawa para makamit ang ating mga gusto sa buhay. Pero hanggang saan nga ba aabot ang kagustuhan ng isang tao para makasama ang isang tao dahil sila ay may bawal na pag-ibigan? Yan ang naging kapalaran ng babae sa ating kwento ngayon. Ang pagkatuklas. September 22, 2020, bandang 3:58 ng madaling araw, tumawag ang isang lalaki sa 911. Ayon sa tawag, natagpuan niya ang kanyang asawa na wala ng malay habang nakahandusay ito sa sahig. Sinabi din ng lalaki na sinubukan pa niyang iligtas ang kanyang asawa gamit ang CPR. Pero sa kasamang palad, makalipas ang ilang oras ay binawian na ng buhay ang babaeng si Maria. Ano kaya ang nangyari sa kanya at ano ang sanhi ng kanyang pagkamatay? Ang babaeng biktima ay kinilalang si Maria Eugenia Muñoz, 31 years old. Si Maria ay nagmula sa bansang Puerto Rico at siya ay ipinanganak noong January 25, 1989. Nagtapos ng kursong nursing si Maria at habang nakaduty siya sa isang ospital, nakilala niya ang lalaking kanyang magiging asawa. Ang lalaki ay si Joel Pelot, 42 years old. Si Joel ay naging isang nurse din kung saan nagtatrabaho si Maria. Halos 11 taon ang tanda ni Joel kay Maria. Naging mabuting magkaibigan ang dalawa at kalaunan ay naging magkarelasyon. Masaya naman si Maria sa tuwing kasama niya si Joel at pakiramdam niya ay ligtas siya sa piling ng kanyang boyfriend. Di nagtagal, nagpakasal ang dalawa ng taong 2011. Matapos ang kasal, gusto ni Joel na lumipat na lang sila sa Texas at doon na buuin ang kanilang sariling pamilya. Napilitan si Maria na tumigil sa trabaho para suportuhan ang kagustuhan ng kanyang asawa. Si Joel naman ay naging isang anesthesiologist nurse sa isang ospital sa Amerika. Makalipas ang ilang taon, nabiyayaan sina Maria at Joel ng 2 anak. Para kay Maria, kumpleto na ang kanyang buhay at maligaya na sila dahil alam niyang mahal na mahal siya ni Joel. Subalit lahat ng ito ay unti-unting nasira dahil sa isang bagay na nadiskubri ni Maria. Taong 2020, nakita ni Maria sa mga gamit ni Joel ang 2 tiket papuntang Europe. Ang isa ay nakapangalan sa babaeng si Janet Arredondo. Si Janet ay isang surgical nurse na katrabaho ni Joel. Nagtaka si Maria at nagkaroon ng konklusyon na may kabit ang kanyang asawa. Kahit na ganon, sinikap pa din ni Maria na ibangon ang kanyang sarili. Hindi niya hinayaan na lamunin lang siya ng lungkot dahil sa pinagdadaanan niyang problema. Nagsulat si Maria ng isang diary tungkol sa araw-araw niyang karanasan. Pinilit ni Maria na maging masaya kahit mag-isa na lang niyang pinapalaki ang 2 anak. Nagsimula siyang mag-aral ng piano at binalak na bumalik sa pagiging nurse. Ilang buwan matapos ang bakasyon ni Joel, kasama ang kanyang kabit, dinala naman niya ang kanyang asawa sa Las Vegas para sa isang magarbong bakasyon. Binilhan ni Joel si Maria ng mga mamahaling bag. Akala tuloy ni Maria, iyon na ang second chance para muli silang magkaayos ng kanyang asawa. Subalit hindi pa rin pala tinatapos ni Joel ang bawal na relasyon nito kay Janet. Hanggang sa ng April 2020, tuluyan nang iniwan ni Joel si Maria at ang kanilang mga anak. Pinili ni Joel na makasama ang kabit nitong si Janet. Ang investigasyon. Nalaman ng mga pulis na sinubukan ni Maria na humingi ng tulong sa isang espesyalista tungkol sa kanyang mga problema. Pero wala naman siyang iniinom na mga gamot. Naniniwala ang mga pulis na mahal ni Maria ang kanyang mga anak kaya walang dahilan para iwan niya ang mga ito.
Ayon sa rumesponding pulis na si Officer Greg, sinabi sa kanya ni Joel na tingin niya ay may ininom na gamot si Maria. Nasobrahan umano ito kaya naabutan na lang niyang si Maria na wala ng malay. Dagdag pa niya, tingin niya ay may pinagdadaanan si Maria kaya nagawa nitong uminom ng madaming gamot. Naabutan ni Greg si Joel na nagsi-CPR sa kanyang asawa. Napansin ng mga pulis na nakasuot si Greg ng pang-ospital na damit at mayroon din siyang suot na mga gloves. Indikasyon na may nalalaman si Joel tungkol sa medical na aspeto. Ang pinagtataka ni Greg, bakit wala ni isang gamot sa tabi ni Maria noon? Kadalasan umano, katabi ng biktima kung may ininom itong gamot. Tinanong ni Greg si Joel kung ano ang posibleng ininom ni Maria at kung nasaan ito. Nakita niyang pumunta sa banyo si Joel at kinuha sa medicine cabinet ang isang maliit na container. Nang i-check ito ni Greg, lalo siyang nagtaka kasi nakapangalan ang gamot kay Joel at hindi kay Maria. Nagulat na lang si Greg na wala na sa sahig ang gamot na ipinakita sa kanya ni Joel. Agad naman niyang tinanong si Joel kung nasaan ito at inabot ng lalaki ang container. Sumunod na dumating ang investigador na si Luis. Si Luis ang nagtanong kay Joel kung ano ang mga nangyari bago mawala ng malay si Maria. Napansin ni Luis na tila hindi sinasagot ni Joel ang kanyang mga tanong. At utal-utal si Joel na parang wala sa sarili. Hanggang sa dumating na ang ambulansya at idineklarang patay na si Maria. Hindi naniniwala si Luis dahil tingin niya ay kahina-hinala ang mga ikinilos ni Joel. Sobra kasi ang pagpapawis nito at may kakaiba talaga sa kanya. Hindi kumbinsido si Luis na aksidente ang pagkamatay ni Maria at inisip niya ang posibilidad na may kinalaman si Joel sa lahat na nangyari. Nais sana ni Luis na halugugin ang buong bahay para makakuha ng ibang ebidensya. Subalit hindi pumayag si Joel. Pero nang sabihin ng mga pulis na bukas ay kukuha siya ng search warrant, pumayag na rin ito. Matapos ang paghahalughog, dinala ng mga pulis si Joel sa police station dahil marami pa silang katanungan. Nang nasa loob na si Joel, hindi inaasahan ng mga pulis ang sumunod na ikinilos nito. Nagsisisigaw si Joel at galit na itinulak ang mga lamesa at upuan sa loob ng interrogation room. Hindi rin niya sinasagot na maayos ang mga tanong ng mga pulis. Ayon kay Joel, sa kanya talaga nakapangalan ang gamot na ibinigay niya kay Maria. Nang tanungin siya kung ilan kaya ang posibleng laman ng container, sumagot si Joel na hindi niya sigurado kung yun ay inubos lahat ni Maria. Dagdag pa ni Joel, ilang minuto bago mawala ng malay si Maria, may nangyari sa kanila at pagkatapos siya ay nag-shower. Paglabas niya umano ng banyo, nabigla na lang si Joel na hindi na nagsasalita si Maria at akala niya lang ay tulog ito. Pero nang i-check nila ang shower, tuyo naman ito at tila walang naligo. Nakakita din ang mga pulis ng balot ng syringe sa sahig at karayom sa hagdanan. Bukod doon, isang medical bag din ang nasa lamesa na may lamang syringe at iba pang kagamitan ang kanilang nakita. Tinanong si Joel ng mga pulis kung bakit may mga ganong gamit sa kanilang bahay at sumagot lang itong hindi niya alam. Tinanong din si Joel kung may in-inject ba siya kay Maria at mariin naman niyang itong itinanggi. Inamin ni Joel sa mga pulis na 2 taon na niyang karelasyon ang kabit niyang si Janet. Dagdag pa ni Joel, hindi na din siya nakatira sa bahay nila ni Maria. 5 buwan bago mamatay si Maria, nagsasama na sina Joel at ang kanyang kalaguyong si Janet sa isang bahay. Inimbitahan naman ng mga pulis si Janet sa police station. Ayon kay Janet, sinabi sa kanya ni Joel na may pinagdadaanan sila ni Maria at tila depressed. Nagulat naman si Janet nang sabihin ng mga pulis sa kanya na wala na si Maria at posibleng nasobrahan ito ng inom ng gamot.
Matapos ang interogasyon kay Joel, pinakawalan siya ng mga pulis. Wala kasing matibay na ebidensya laban sa kanya. Ang autopsy. 8 oras matapos ang pagkamatay ni Maria, lumabas ang isang autopsy report. Pinakita nito na walang indikasyon o bakas ng gamot sa tiyan si Maria. Ang ikinamatay ni Maria ay ang halo-halong gamot sa kanyang katawan. Nagtaka ang nag-examine kay Maria kung paano napunta ang mga iyon sa loob ng kanyang katawan. Pero ang tila kakaiba, may isang marka sa braso ni Maria. Ito ay bakas na tinusok siya ng karayom. Mas lalo tuloy nagtaka ang mga pulis kung talaga bang sinadya ni Maria ang kanyang pagkamatay o hindi. Binalikan ng mga pulis ang bodycam at nakita nila si Joel hawak ang container at inilagay ito sa bulsa ng kanyang damit. Napaisip tuloy ang mga pulis kung bakit gusto ni Joel na itago ang container na iyon. Ang diary. Napasa kamay ng mga pulis ang diary ni Maria. Isinulat niya ang lahat ng kanyang pinagdadaanan at nararamdaman. Sa diary, binanggit niya na kinatatakutan ni Maria na masira ang kanyang pamilya, mawala sa kanya si Joel, magkamali sa mga desisyon, at natakot siyang hindi magampanan ang responsibilidad niya sa kanyang mga anak. Binanggit din niya sa diary na mahal niya ang kanyang asawa, ngunit ito ay nagdudulot sa kanya ng pasakit. Gusto na lang niyang makamove on para sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Malungkot ang buong pamilya ni Maria sa kanyang pagkamatay. Nagulat sila at hindi makapaniwala na wala na si Maria. Ang mga anak ni Maria ay pansamantalang napunta sa pangangalaga ng kaibigan nitong si Angela kasama ang kanyang asawang si Leo na katrabaho ni Joel. Ayon kay Leo, 2 taon bago mamatay si Maria, nakita niya nang nagbabago ang ugali ni Joel. Bigla din kasing lumaki ang katawan nito at nagiging mas malapit sa iba't ibang mga babae. Napansin din ni na Angela at Leo na parang dinidelete na ni Joel ang mga picture niya kasama ang kanyang pamilya. Nagulat sila na naging magastos si Joel, bumili ng mamahaling sasakyan at madalas na magbakasyon sa ibang bansa. Taong 2018, natuklasan na mag-asawa na si Joel ay may kinakasamang si Janet. Nang kausapin nila si Maria, inamin ng babae na may hinala na nga siyang may kabit ang kanyang asawang si Joel. Nakumpirma nga ito ni Maria dahil sa ticket na kanyang nadiskubri. Ayon kay Angela, ng September 19, 2020, nalaman niyang may nangyari palang komprontasyon sa pagitan ni na Maria at Janet. Habang nagdadrive umano si Maria, nakita niya ang sasakyan ni Joel sa isang bahay. Ang bahay ay tinutuluyan ni na Joel at Janet. Sa doorbell camera ng bahay, nakita pa nga si Maria na nakapamewang sa pinto ng bahay. Binigyan umano ng ultimatum ni Maria si Joel. Pinapili niya ang kanyang asawa kung siya o ang kinakasama niyang si Janet. Sumagot daw si Joel at sinabing pinipili niya si Janet. Dahil dito, tumawag ng pulis si Maria para isumbong ang relasyon ni Joel sa kanyang kalaguyo. Naging agresibo daw si Joel at sinuntok pa nga ang harap ng kotse ni Maria. Nang sumunod na araw, tinext ni Maria si Joel tungkol sa pagkuha ng abogado para sa kanilang divorce. Nagreply si Joel at sinabing mahal kapag kumuha pa sila ng abogado. September 21, 2020, bandang 1:00 ng madaling araw, isang email ang sinend ni Joel kay Maria. Ayon sa email, sinabi ni Joel na nasasaktan siya sa nangyayari. Gusto ni Joel na mag-usap sila ni Maria nang hindi nag-aaway at yung tipo ng heart-to-heart talk. Kaya naman, nagkasundo ang mag-asawa na magkikita ng gabi ng araw na iyon. Bago ang pagkikita, tinext ni Maria si Angela at ipinaalam na mag-uusap sila ni Joel. Nang hingi pa nga ng panalangin si Maria mula kay Angela tungkol sa mangyayaring pag-uusap.
At iyon na nga ang huling text ni Maria bago siya mamatay kinabukasan ng madaling araw. Bukod sa mag-asawa, nakausap din ng mga pulis ang dating boss ni Joel na si Dr. John. Ayon kay John, nang marinig niya ang resulta ng autopsy, nagsimula na siyang maghinala at nag-request nga sa mga pulis na magsagawa sila ng toxicology test sa labi ni Maria. At 4 na buwan matapos mamatay ni Maria, lumabas ang resulta ng toxicology report. Sa report, lumalabas na ni isang beses ay hindi nakainom si Maria ng gamot na sinasabi ni Joel. Bagkus ay lumabas sa report na 7 gamot ang natagpuan sa labi ni Maria at ang isa nga dito ay pwede lang ilagay sa isang katawan ng tao sa pamamagitan ng injection. Dahil dito, sigurado na ang mga pulis na pinatay talaga ni Joel si Maria. Agad na nakakuha ng warrant of arrest ang mga pulis para kay Joel. January 16, 2021, inaresto si Joel sa bahay na tinitirhan nila ni Janet. Siya ay kinasuhan ng murder pero nakapagpiyansa kalaunan. Kinausap naman ng mga pulis si Janet dahil naniniwala silang may iba pa itong nalalaman. Ayon kay Janet, sasabihin niya ang lahat ng kanyang alam kapalit na siya ay hindi makakasuhan at makukulong. Sa kanyang salaysay, sinabi ni Janet na matagal nang nag-uuwi si Joel ng mga gamot at ginagamit niya ito para sa kanyang sarili. Inamin din ni Janet na ng araw ng krimen, sinabi sa kanya ni Joel na may tinurok nga siyang gamot kay Janet para siya ay pakalmahin at hindi patayin. Dagdag pa niya, tinapon umano ni Joel ang mga gamot bago pa man dumating ang mga pulis na kanyang tinawagan. Para sa prosecution, naniniwala sila na bukod sa ginawa ni Joel, posible ding sinaktan niya si Maria at inabuso. Malakas din ang kanilang hinala na may nilagay si Joel sa ininom ni Maria. Dahil sa testimonya ni Janet, muling inaresto si Joel para sa dagdag na kasong tampering with evidence. Subalit nakapagpiyansa siyang muli at nakalaya. Ang trial. March 2023, nagsimula ang trial ng kaso laban kay Joel. Ayon sa panig ni Joel, totoong may itinurok siya kay Maria pero hindi para patayin, kundi para siya ay iligtas sa pag-inject sa kanya ng isang gamot. Posible umano na naghalo-halo na ang mga gamot kaya aksidente ang pagkamatay ni Maria. Base naman sa prosecution, sinadya talaga ni Joel ang nangyari at may motibo talaga itong patayin si Maria. Sa korte, napatunayan nila na ang sinasabing gamot ni Joel ay nakamamatay lalo na kung ito ay marami. Naniniwala ang prosecution na pinatay ni Joel si Maria dahil ayaw na nitong gumastos ng pera para sa abogado kapag nagsimula ang kanilang divorce trial. Ayaw din ni Joel na mahati pa ang kanilang mga ari-arian. Matapos ang trial, napatunayang guilty si Joel sa pagpatay sa asawa niyang si Maria at kasong tampering with evidence. Natulan si Joel ng habang buhay na pagkakakulong na walang posibilidad ng parol. Masaya ang pamilya at mga kaibigan ni Maria sa naging hatol. Dahil sa wakas ay nabigyan ng hustisya ang kanyang pagkamatay. Ano ang masasabi niyo sa storyang ito? Kaya talaga ang nag-udyok kay Joel para patayin ang minahal niyang asawa. Bukod doon, naniniwala ba kayo na hindi dapat nakasuhan si Janet kahit siya ay nag-testify laban kay Joel? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!